Hello mga ka-agri, welcome back to my channel. Ngayon ay magbibigay tayo ng update sa ating mga alagang mga baboy dahil matagal-tagal tayong hindi nakapag-upload mga ka-agri. Yan, dahil sa busy din sa trabaho. Yan. Yan mga bago natin biik mga ka-agri, anak ito ni Blissy. Yung i-skip mga ka-agri, may ibibigay ako at importante sa mag-aalaga ng baboy. Sa dulo ng video na to ay may sasabihin ako kung ano yung magandang baboy na alagaan na gawing inahin. Ito mga ka-agri, bali, isang buwan na pala ito ngayon. Ngayon pala ay January 30. Pinanganak to sila dito mga ka-agri ay November 30. Tapos isang buwan lang natin to sila, winalay na natin sila sa inahin. Bali, ngayon pala ay isang buwan pa lang to sila mula nung pagwalay sa inahin at saka 2 buwan mula nung pinanganak sila. Yan. Bali, ang ano natin dito mga ka-agri, mula pagwalay ay isang buwan sila ngayon. Yan. January 30, yan, nalalaki na nila. Ang gagawin natin dito ngayon mga ka-agri ay matitimbangin natin to kung ilang kilo na sila dahil hindi ko pa rin alam kung ilang kilo na to. Daya, yan o. Ang pakain ko pala dito mga ka-agri ay nag-wheat feeding ako. Nasa pre-starter stage pa to sila. Yan. Tapos ito mga ka-agri, may ano tayo. Nili. Pakainin natin na para lumapit. Digdig. Yan. Yan, may 4 na piraso tayong bake mga ka-agri. Nabili natin. Ang lahi naman nito mga ka-agri, ang mama niya ay large white. Tapos ang papa naman niya ay pitrin. Yan. Ito pala mga ka-agri, yung may tali sa noo. Yun, yung ano na yun, lalaki. Yan yung gagawin nating barako. Yan yung future barako natin mga ka-agri. Tapos, ang plano ko mga ka-agri, may 2 babae ito. Yung maliit, sana gagaling na yun kasi may sakit, nagtatae. Pero okay na siya. Binigyan na natin yan ng mabusising treatment. Yan, pinapakain natin sa kanya. Tinitingal ko yan. Bigyan ko rin kayo ng tips mga ka-agri kung sakaling mag-aalaga kayo ng baboy at tulad sa akin, hindi gaano malaki yung kapital. Pwede kayong mag-alaga ng mga biik. Maraming biik. Tapos pag malalaki na sila, pag wala ka ng pagkain, yung iba ibibenta nyo para sa pagkain ng iba. Ito yung tulad yung gagawin ko dito. 4 sila. Yung 2 babae ay gawin nating inahin. Tapos yung isa gawin nating barako. At saka yung isa na yan, yung malaki na lalaki, ay pambenta natin yan. Ang kita natin dyan ay gagawin natin, papakain natin sa kanilang 3. Yan lang. Punta tayo sa inahin ko mga ka-agri. Ito naman yung inahin ko na si Lucky. Yan. Pinangalanan ko na mga ka-agri. Ito, si Lucky. Ito yung nabili natin noong December. Mag-1 buwan na to dito sa akin ngayon. Yan. Nakita nyo naman mga ka-agri yung video natin noong nakaraan about sa kay Lucky. Ngayon pinangalanan natin to ng Lucky dahil kaya Lucky ang pangalan ko sa kanya mga ka-agri dahil nung nabili natin to, buntis ng 1 buwan. Kaya Lucky tayo dahil buntis siya, nabili natin ng 15,000. Tingnan nyo naman ngayon mga ka-agri at saka yung dati, yan. Lumaki na sa atin. Yan. Medyo malaki-laki na at saka kumintab yung balahibo. Tulad nung pagdating dito na sobrang dungis niya at may mga ano pa sa balat. Pero ngayon, yan. Kita nyo mga ka-agri, malaki-laki na yung tiyan. At saka tumaba-taba na siya ng konti. Yan. Believe lang ako sa kanya mga ka-agri dahil ang lakas niyang kumain. Yun lang, minsan dito pag yung mga sisiyo ko dito mapadaan, wala talagang kawala, kinakain niya. Pero kaya tinali natin to ng medyo masikip. Yan si Lucky, pero pag bibigyan tayo dito mga ka-agri ni Lord ng maraming anak, yan alagaan natin, gawin natin patining. Yan. Ang lahi nito mga ka-agri ay large white. Yan. Bali yung tiyan niya mga ka-agri pala ay nagdadalawang buwan na nung January 26. Ito naman si Blissy mga ka-agri, yung una nating inahin. Dito ko muna siya nilagay dahil yung kulungan natin na isa, ito ay nagiba. Nabutas yung flooring kaya ni-repair ko muna. Kaya ito yung kulungan ni Blissy. Kaya dito ko muna siya nilagay.
Medyo na ano lang ako dito mga ka-agri dahil isang buwan na hindi naglalandi. Isang buwan na hindi naglalandi si Blazy. Kaya kanina lang mga ka-agri ay pinalapitan ko siya ng barako. Hope sana pagdating ng isang linggo nito ay maglalandi na ito. Pero pag hindi to siya maglalandi mga ka-agri ay may tuturok tayo sa kanya na para maglandi siya. Yan. Pero gusto ko sana yung hindi artificial yung paglandi niya, yung kusa niya. Pero tingin ko naman malapit na to dahil medyo na mag-impuwerta niya. Yan. Yan. Ang lahi naman nito ni Blazy mga ka-agri ay Durox. At may dugo siyang Landrace. May dugong Landrace at saka Durox. Yan. Pero ito, matawag natin to na Durox talaga. Yung nangibabaw yung dugo niya, Durox. Ang anak naman nito mga ka-agri, ang lalaki, yung nandun sa kulungan, yung 6 na piraso. Yan. Napurga na natin to ng Latigo 1000. At na-injika na rin to natin ng vitamins na balik tayo dito mga ka-agri sa ating 6 na pirasong biik. Ito. Titimbangin natin mga ka-agri para malaman natin kung ilang kilo na sila. Ito mga ka-agri, may timbangan tayo na 25 kilos. Yan. May sako tayo. Una natin titimbangin mga ka-agri, yung malaki, yun or ito. Ito na lang mga ka-agri, ito. Kung ilang kilo na siya. Yan, ilagay natin sa sako. Ayun mga ka-agri, natimbang na natin. Yung malaki-laki, natimbang na natin. Yan. Yan. Yan mga ka-agri, mga 20 kilos yan. Yan. Kita yung mga ka-agri, sa isang buwan nating alaga, 20 kilos na siya. Yan, ibaba natin, sunod natin yung medyo malaki-laki. Ito mga ka-agri, yan. Yung malaki-laki din, hindi nagkakalayo. Kulang konti mga ka-agri, 20 kilos. Yan. Mga 20 kilos na sila. Yan. Natimbang natin yung medyo malaki-laki mga ka-agri at saka ito. Yan. Halos silang dalawa, 20 kilos kasi sila naman yung malaki. Ngayon mga ka-agri, titimbangin natin tong maliit. Yung isa. Pasensya na kayo mga ka-agri na hindi ko pinapakita kung ano, paghuli ko. Ang ginawa ko na mga ka-agri, yung sako nilagay ko dito sa ulo nila banda para pagtakbo nila, pasok sila sa sako. Yan. Ayan, titimbangin natin tong isa. Yung maliit natin, ito. Kung ilang kilo siya. Ayan mga ka-agri, yung maliit natin, yan. Yan yung timbang niya. Yan. Kulang konti, 16 kilos. Yan. Yan, maliit natin. Ang maliit natin 16 kilos, yung malaki 20 kilos. Yan. Ayun mga ka-agri, tapos na natin natimbang. Yan. Ngayon mga ka-agri ay natimbang natin yan ng 20 kilos at saka dalawang 20 kilos at saka isang 16 kilos. Yan. Sa isang buwan nating alaga ay umabot na sila ng 20 kilos. Yan. Hindi na yan masama na sa isang buwan, ganyan na sila kalaki. 20 kilos pa lang sila mga ka-agri dahil yung iba kasing nagwawalay ay mula pagpanganak, yung iba ay 35 days, yung iba naman ay 45 days. Ito mga ka-agri ay winalay natin to sa 30 days. Ito, 30 days mula nung pinanganak sila, December 30. Winalay natin sila ng pinanganak sila ng November 30, winalay natin ng December 30. Ngayon naman ay January 30. Ito yung pangalawang buwan nila mula nung pinanganak. Isang buwan mula nung winalay natin. Yan, di na masama mga ka-agri, malaki sila. Yan. Winalay natin to ng maaga dahil yung nanay ay may problema o hindi na gaano nagpapadidi, kaya napilitan tayong winalay natin ng maaga. Kung winalay natin to ng 35 days mga ka-agri, siguro malaki pa dito konti. Ayan. Ang pakain ko dito mga ka-agri ay hindi to sponsor ha. Ang pakain ko dito ay Ultra Pack. Nasa starter stage na sila. With feeding yung pinapakain natin dito mga ka-agri. Ayan. Sa sunod mga ka-agri, update ko rin kayo kung ano yung natin. Ang target natin dito ay alagaan natin to ng 3 to 4 months kung ilang kilo ang abutin nila bawat isa at magkano yung nagastos natin dito. Yan lang.
May tips pala ako mga ka-agri, tulad ko sa planong mag-uumpisa pa lang. So nag-uumpisa pa lang magbabuyan tulad ko, mag-research kayo mga ka-agri kung ano yung magandang lahi na alagaan natin. Para sa akin naman mga ka-agri, para makatulong din sa inyo or depende din sa inyong pag-aaral mga ka-agri sa pag-research. Para sa akin mga ka-agri, sa na-research ko rin at napag-aralan ko, ang magandang lahi mga ka-agri gawin nating inahin, Landrace or large white. Dahil ang Landrace at saka large white mga ka-agri ay pure puti sila, yung iba may mix na, pero para ang ano talaga sa kanila ay puti. Ang kagandahan sa kanila mga ka-agri, yung large white or Landrace ay maganda sila, hindi sila ganong masungit, hindi sila ganong matapang pag hinahawakan nyo yung biik. Tulad dito sa akin mga ka-agri, ito yung large white natin na nabili. Yan, pure large white. Ang kagandahan kasi sa kanila mga ka-agri ay malakas sila magbigay ng gatas. Yan yung na-research ko. At magaling sila mag-alaga ng biik. Di tulad ng iba na ito, pag kahit i-injikan nyo sila, nandito lang sa tabi nila yung biik, hindi sila magagalit. Yan yung behavior nila. Ngayon naman mga ka-agri, maganda sa barako para sa akin. Ang barako ay Pitrin at saka Durox. Kasi ang Pitrin at saka Durox mga ka-agri, alam naman natin, kilala natin na malalaki sila. Malalaki sila. Tulad nito, anak ng Durox to. Yan, anak ng inahin natin na si Blissey. Ang lalaki nila. Pero ang disadvantage lang talaga sa Durox mga ka-agri at saka Pitrin ay medyo matapang lang talaga sila pag sila ang gawin nating inahin. Kaya ang plano ko dito sa akin mga ka-agri sa susunod, yung kapatid pala nito mga ka-agri, yung sa barako, yung papa ko nagkuha ng lalaki. Yun yung gawin naming barako sa susunod, at saka yung sa kabila natin may large white tayo na barako. Yun mga ka-agri, yun yung tips natin para sa umpisa pa lang, alam nyo na at alam nyo na rin yung alagaan nyo, at depende rin yun sa inyo mga ka-agri. Mag-research kayo kung ano yung magandang gawing inahin, kung inahin yung target ninyo. Yan. Ulitin ko mga ka-agri, magandang gawing inahin, large white at saka Landrace. Puti sila, di ganong kalakihan, magaling malakas magbigay ng gatas, at saka magaling magdala ng biik. Ang Pitrin naman at saka Durox, yung kadalasan kilala sila sa matapang. Pag nanganak sila, hindi mo malapitan, nagagalit sila pag umiyak yung biik nila. Yan yung behavior ng Durox. Yan. Dahil yun, naranasan natin yan sa alaga natin na si Blissey. Yan, nakahiga doon. Pero kahit naman matapang mga ka-agri, kung may meron kayong paruwing pin na mapaglagyan nila, ay okay rin yun, kahit matapang sila. Pero para sa akin, sa maliliit lang, backyard farming, maliliit, wala pang pampagawa ng ganon, mas maganda mag-alaga muna tayo ng large white at saka Landrace na gawing inahin. Yan lang mga ka-agri, maraming salamat sa inyong panonood. Nakarating kayo dito sa dulo. Ako'y naglubos nagpapasalamat sa inyo. Tulungan nyo ako na makarating ang ating subscriber na 1,000, dahil ngayon meron pa tayong 400 plus subscriber. Hope may natutunan din kayo sa aking video. Para kayo mag-uumpisa mga ka-agri, ay hindi na nyo maranasan din yung magkamali pa. Maganda pa rin yung manood tayo minsan ng mga video ng iba, dahil yun yung kukuhanan natin ng mga idea. Pero ang desisyon mga ka-agri, lagi nyo tandaan, sa inyo pa rin. Yung mga binibigay ko na mga idea lang yun, pero yung execute nasa inyo pa rin, kung ano yung aalagaan nyo. Depende sa research nyo, depende sa pag-aaral nyo kung ano yung baboy na magandang alagaan. Yun nga, tulad ng nasabi ko, sa gawing inahin, maganda pa rin yung large white at saka Landrace gawing inahin, dahil maganda magbigay ng gatas, mabait, gawing magandang barako. Kung patining ang target ninyo, maganda ang barako nyo ay Pitrin at saka Durox, dahil kilala natin ang Durox at saka Pitrin sa malalaki. Yan.
Yun lang mga kagre, maraming salamat. Hope subaybayan yung aking channel, Marlon Agri Vlogs. Paki-like na rin. Maraming salamat mga kagre. Bye-bye.